Buong akala ni Atara ay sasagutin ni Dominic ang tawag na iyon. Ngunit sa gulat niya ay power off ang pinindot nito, kaya nagtataka siyang tumingin dito. Oras ng pakikipaglaro ko ngayon. At isa pa, nasa Subic siya ngayon. Saad naman ni Dominic sa kanya pagkatapos ay walang sabi-sabing inangat nito ang suot nitong polo shirt, kaya muling tumambad sa kanya ang matipuno nitong katawan. Medyo naiinitan ako sa ginagawa natin. Saka ngumiti sa kanya. Maliit lang ang kwarto ko na to, sir. Baka hindi niya natapos ang nais sabihin dahil muli siyang siniil ng halik nito. Habang nagpapalitan sila ng mainit na halik, ay tinatanggal rin nito ang suot nitong sapatos. Dalang-dala siya sa halik na iyon. Kaya naman napakapit niya siya sa batok ni Dominic. Hindi nagtagal ay naramdaman niyang ipinasok ng kamay nito sa loob ng blosa niyang suot. Nilaro-laro ng daliri nito ang kanyang korona. Nang magsawa sa pagmamasaya sa kanyang dibdib, ay hinubad na nito ang suot niyang blouse, pati na rin ang kanyang bra. At ipinalit nito ang bibig sa mga daliri nitong nakikipaglaro sa korona niyang iyon. Habang pinagsasawa nito ang sarili sa pagsubsob sa kanyang dibdib, ay marahan siya nitong iginiyapahiga sa maliit at matigas na papag na iyon. Hinawi nito ang buhok niyang nakatabing sa kanyang mukha. Pagkatapos ay mapusok siyang muling hinalikan. Pagkatapos ay bumaba muli ang mga labi nito sa kanyang dibdib. At doon ito muling isinubo sa bibig ang kanyang nananayong korona dahil sa kaliting hatid na ginagawa nito. Muli siyang tinangay ng kakaibang sensasyon na iyon. Habang pinagsasawa nito ang bibig sa kanyang korona, ay naramdaman niyang inalis na nito ang suot nitong pantalon. At pagkatapos ay tinalilis nito ang suot naman niyang palda. Saka kinapa noon ang kanyang pagkababae. Matapos ang mainit na pagsasalo nila sa ibabaw ng kama, ay maingat itong tumabis sa kanya. Bahagya naman siyang tumagilid upang magkasya silang dalawa sa maliit na higaang iyon. Humarap siya rito kaya naman muling nagtama ang kanilang mga mata. Muli nitong tinawid ang pagitan nilang dalawa at masuyos siyang hinalikan ni Dominic. Kapag ikaw ang kasama ko, Atara, nawawala ang mga problema ko. Saad nito nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Hindi mapakali si Adriana dahil mag-aalas 9 na, ay wala pa rin ang asawa. Kaya naman tinawagan na niya ito. Pero nakakailing ring pa lang iyon nang tuluyang mamatay at nang kaniyang tawagan muli ay out of coverage area na ito. Kaya mas lalo siyang nag-alala sa asawa. Dahil sa walang malamang tawagan ay naisipan niyang tawagan ang matatalik nitong kaibigan. Hello, Brayden? Bungad niya pagsagot nito ng tawag. O Adriana, napatawag ka? Gulat naman na tanong ng kaibigan ng kanyang asawa. Itatanong ko lang kasi kung kasama ninyo ba si Dominic. Hindi kasi siya sumasagot sa mga tawag ko. Ang huling tawag niya kanina pang mag-aalas 5. Nasa Skyway na rin siya. Nagsabi nga na pupuntahan niya ako rito sa bahay. Dahil wala ka naman daw sa bahay ninyo. Kaya dito na sana siya magpapalipas ng gabi. Pero hanggang ngayon naman ay wala pa rin, baka nagbago na ng isip at umuwi na lang sa bahay ninyo. Tugon naman ito sa kanya. Ganun ba? Kay Seyo kaya? Ay lalong hindi yung pupunta roon. Hindi rin naman papayag si Seyo na magpatulog doon sa kanila. Kaya dito lang palagi yung asawa mo nakasiksik kapag walang ibang mapupuntahan. Sige Brayden ha, maraming salamat. Kung sakaling dadaan siya sa inyo o kaya naman ay tawagan mo ako. Wika naman niya rito. Sige Adriana, walang problema. Salamat. Matiyaga pa rin naghintay si Adriana sa asawa. Hanggang sumapit na ang alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3 ay wala pa rin ito. Kahit anong gawin niyang tawag dito ay hindi na talaga niya makontak ang cellphone nito. Napatingin siya sa maliit na kahong hawak niya at hindi maiwasang mapataka ng kanyang luha ang mga kahon na iyon. Wala sa loob niyang naihagis ang kahon na iyon. Magkahalong inis, galit at sama ng loob ang nararamdaman niya. Mahirap palang maging excited, anak.
Excited pa naman tayo na ipaalam sa daddy mo na nandyan ka na. Naiiyak na pagkausap niya sa sanggol na nasa sinapupunan niya. Sumulyap siya muli sa gasibo. Kasabay ng pagpatak ng kanyang luha ay unti-unti rin pagpatak ng ulan. Kaya nababasa na rin ang mga bagay na pinaghirapan niya sa loob ng maghapon. Sa tagal ng pagsasama nila mag-asawa ay noon lamang iyon nangyari sa kanya. Noon lamang siya nagawang tiisin ito ng ganoon katagal. Alam naman niyang may kasalanan siya. Pero ang hindi nito sagutin ang mga tawag niya ay ang hindi niya matatanggap. Tinungo niya ang kanilang silid. Nagpalit siya ng damit at pinagpag niya ang mga petals na isinabo niya sa ibabaw roon. Sa kawinalis, nilagay na rin niya sa ref ang mga pagkaing lumamig na dahil sa paghihintay niya kay Dominic. Sa huling pagkakataon ay muli niya itong tinawagan. 4:00 na madaling araw ngunit hindi pa rin iyon nagriring. Napaupo siya sa pinakahuling baitang ng kanilang hagdanan habang matiyagang nakatingin sa pintuan. At walang humpay na umaasang anumang oras ay bubukas iyon at iluluwa niyon si Dominic. Pero katulad ng nauna ay umabot ng 6:00 ng umaga. Ngunit wala ni anino man ang asawa. Nagpasya na siyang tumayo at dahil sa tagal ng pagkakaupo niya roon ay namanhid na rin ang kanyang mga paa. Kaya muntikan siyang bumagsak. Mabuti na lamang at mabilis siyang nakahawak sa riles ng hagdanan. Paakyat na siyang muli nang bigla namang bumukas ang pintuan. Kaya napalingon siya. Nagtama ang mga mata nila ni Dominic. Halatang nagulat ito na makita siya. Saan ka galing? Malamig na tanong naman ni Adriana. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Dominic, tinatanong kita. Hindi niya napigilang pagtaasan ito ng boses. Sa site. Mabilis na tugon naman ito. Nagsalubong naman ang kilay niya. Hindi ako kaagad nakaalis sa site dahil may inaayos pa ako roon. Wika nito nang hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Sa site. Ulit niya sa sinabi nito. Saang site yan? Sa Batangas. Mabilis namang tugon muli ni Dominic. Lalong ikinapagsalubong naman ang kilay ni Adriana. Ikaw, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa Subic ka? Balik na tanong naman sa kanya ni Dominic. Oo, dapat nga sana itinuloy ko na lang yung Subic na yun. Hindi sana hindi ako naghintay sa wala sa loob ng buong magdamag, Dominic. Galit na sigaw naman ni Adriana. Nagkaproblema nga kasi sa site. Anong gagawin ko? Sa site ka ba talaga galing? Hindi makapaniwalang tanong muli ni Adriana. Dahil kung hindi siya nagkakamali, ay 2 tao ang kumumpirma sa kanya na nakaalis na ito sa site bago pa lang mag-4:00 ng hapon. Oo, at saan naman ako pupunta kung hindi sa site? Naiinis na tugon muli ni Dominic sa kanya. Saka mabilis siya nitong tinalikuran. Diyan ka na nga, pagod na ako. Tapos, sasalubungin mo pa ako ng ganyang pag-uugali mo. Yung excitement niya sa pag-uwi ng asawa ay napalitan ng labis na sama ng loob at pagdududa sa mga iginagawi ni Dominic. Ayaw niya na pagdudahan ito. Pero sa ikinikilos nito, ay alam niyang may mali roon. Sa kilos, sinasabi at pag-iwas nito ng mga tanong niya. Ang daming mga mali. Hindi niya maiwasang balutin ng kakaibang kaba na sana'y mali siya ng hinala rito. Sa sama ng loob na nararamdaman niya para sa asawa, ay hindi na niya nagawang sabihin ang magandang balita na sana isasalubong niya rito. Mabilis niya itong sinundan sa kanilang silid. Pagpasok niya ay naliligo na ito. Hinanap naman niya ang damit na hinubad nito. Hindi niya alam pero kakaiba talaga ang tub niya sa mga nangyayari, lalo na at nahuli niya nagsisinungaling ito. Maagang umalis si Dominic sa kanilang bahay dahil ngayong araw ay naisipan niyang hanapan ng mauupahan si Atara na malapit lamang sa kanilang opisina. Hindi na niya muna ito pinapasok para makapagpahinga ito at nais niya itong surpresahin sa apartment
na kukunin niya para dito. Tinawagan niya ang kaibigan dahil marami itong alam na paupahan sa paligid ng Mandaluyong. Hello? O bakit? Tanong naman sa kanya nito. Bray, alam mo ba kung saan dito ang maraming paupahan dito sa gawin ng Mandaluyong? Saan ba dito banda yon? Tanong naman ni Dominic. Diyan sa Rizal Street, marami doon. Bakit? Sino bang mangungupahan? Wala, may nagpapahanap lang kasi sa akin. Tugon naman ni Dominic. Okay. Anyway, nagkausap na ba kayo ni Adriana? Tanong nito na ipinagtaka naman niya. Oo, bakit naman? Hindi na pala siya natuloy sa Subic. Kaya pala, tumawag siya sa akin kagabi dahil hindi ka raw sumasagot sa mga tawag niya. Anong oras ka na ba nakauwi at pinag-alala mo yung asawa mo? Sermo naman ang kaibigan sa kanya. Okay na kami. Huwag mo na akong sermonan pa. Sige na, may aasikasuhin lang ako. Paalam niya sa kapinatay ang tawag na iyon. Nag-ikot pa siya sa kahabaan ng Rizal Street. Bawat kanto nga roon ay mayroong paupahan. Bumaba siya sa unang kantong nadaanan niya dahil malapit lang iyon sa bahay nila. Nag-doorbell siya at may matandang babae namang lumabas. Magandang umaga po. Bati naman niya rito. Magandang umaga naman. Ganting bati naman ito. Ano iyon? Tatanong ko lang po sana kung may bakanteng pang apartment. Oo naman, mayroon pa. Gusto mo bang silipin? Upo sana. Tugon naman ni Dominic. Sinamahan siya nito sa kabilang gusali ng bahay nito. Mayroon iyong 4 na palapag at sa palagay niya ay mayroong 6 na hanggang 7 apartment ang bawat palapag. Studio type ba ang gusto mo, iho? Tanong naman ito sa kanya. Yung may 1 bedroom po sana. Sige, dito tayo sa itaas. Pagkatapos ay umakyat sila sa ikalawang palapag at binuksan ang ikatlong apartment. Ito, kaaalis lang ng tumira dito, kaya ganyang malinis pa naman. Pumasok siya sa loob at nilibot ang buong silid. Kompleto na halos doon ang mayroon. Isang silid, isang maliit na kusina, at maliit na banyo. Pwedeng-pwede na para kay Atara. May pinturin ang silid roon, kaya naman binuksan niya. May built-in cabinet na rin sa loob, ngunit wala namang anumang gamit. Hindi talaga kami naglalagay ng higaan sa bawat apartment dito. Talagang mga tenant ang bumibili noon. Pero ang sala set na ito ay inilagay na namin para naman kahit papaano ay hindi na mahirapang bumili pa ang mga tenant. Paliwanag nito na mapansing napakunot ang kanyang noo nang makita niyang walang higaan doon. Okay na po siguro ito. Tugon naman ni Dominic. Pagkatapos ay nilapitan niya ang doorknob sa main door upang tingnan kung maayos pa iyon. Kapapalit lang naman iyan kaya wala kang dapat na alalahanin. Napatango naman si Dominic. Safe naman po ba ang lumabas at pumasok sa building na ito? Oo naman. Hindi na kami nagpapapasok ng kung sino-sino rito. Ang mga pumapasok lang dito yung mga talagang may kakilala at nakatira. Kaya hindi mo na yun dapat alalahanin pa. Ikaw ba ang titira dito? Hindi po. Dalaga po kasi ang titira dito kaya inuusisa ko po. Pasensya na po kayo. Walang problema kung ganoon, karamihan naman sa tenant namin dito ay babae. Kukunin mo na ba yan? Opo, paano po ba ang pagbabayad dito? 2 months advance and 2 months deposit ito. 9,000 sa isang buwan, kaya 36,000 ang magiging total kung kukunin ninyo ang apartment na iyan. Sige po, kukunin ko na. Pinaghandaan niya iyon, kaya may dala na talaga siyang cash. At inabot niya iyong pera. Kinuha naman niya ang wallet. At ito po, kukunin ko na rin po ang susi ng apartment. Napangiti ito nang abutin ang pera sa kanya. Ito, iyan na rin ang duplicate, kaya wala ka nang dapat alalahanin. Kailan ba lilipat ang tenant niyan? Tanong naman ito. Mag-aayos lang po ng mga gamit at siguro po bukas narito na siya. Nakangiting tugon naman ni Dominic. Sige po, aalis na po muna ako. Babalik na lang ako kapag nakapamili na ako ng mga gamit para sa apartment na ito. Sige iho. Pagkatapos ay sabay silang lumabas ng apartment na iyon. Dumiretso naman siya sa mall upang mamili ng mga kulang na gamit para sa apartment na titirhan ni Atara.
Sa labis na pagdududa na nararamdaman ni Adriana, ay mas lalo siyang hindi nakatulog pagkaligo ni Dominic ay umalis na rin ito ng kanilang bahay. Ni hindi malang siya nagkaroon nito ng pagkakataon para mag-usap. Hindi na siya nagdalawang isip pa kaya tinawagan niya ito. "Hello Dominic?" Bungad niya nang sumagot naman ito. "O bakit?" Tanong naman ito sa kanya. "Pwede ba tayo mag-usap?" Isang tanong na sa tagal ng pagsasama nila ay noon lamang niyang naitanong dito. "Tungkol saan?" "Tungkol sa ating dalawa." "Dominic, kahit hindi mo sabihin, alam kong masama pa rin ang loob mo. Hindi ko na nga itinuloy yung pagpasok ko sa prosecutor's office, hindi ba? Pero bakit ganyan ka pa rin?" Hindi niya mapigilang ilabas ang sama ng loob sa loob ng ilang araw. "Busy lang ako, Adriana. Alam mong napakaraming project ang hawak ko ngayon, hindi ba?" Pero alam niya ay nararamdaman niyang may kakaiba. Hindi rin niya alam kung bakit yun ang kanyang nararamdaman. Pero kilala niya ang asawa. Kahit noon na busy ito, ay ni minsan hindi ito nawala ng oras sa kanya. "Dominic, kung may problema tayo, pwede mo naman akong kausapin. Huwag mo akong iwasan. Kasi hindi maaayos yung problema kung iiwasan mo lang ako." "Hindi kita iniiwasan, Adriana. Masyado lang akong maraming inaasikaso ngayon." "Nasaan ka pala ngayon?" "Nandito lang ako sa office. May mga nakaset akong meeting, kaya hindi ako makakaalis. Sige na, marami pa akong gagawin." Iyon lamang at pinatay na kaagad nito ang tawag. Ngunit hindi talaga siya mapakali kaya naman bumangon siya sa kanilang higaan. Kahit pa nga wala siyang maayos na tulog. 9:00 pa lang naman. Naghanda siya ng pagkain at dadalhin niya iyon kay Dominic. Siya na ang may kasalanan sa tingin niya, ay siya ang dapat na gumawa ng paraan para mawala ang sama ng loob ng asawa niya. Naghanda siya ng pagkain nito. Napangiti siya habang nakatingin sa pagkaing inihanda niya. Hindi na siya nagsayang ng oras pa kaya naligo na siya at nagbihis. Pagkatapos ay nagbook siya ng grab papunta sa opisina ng asawa. Pagdating niya roon ay agad siyang dumiretso sa opisina nito. "Good morning, ma'am." Nakangiting bati sa kanya ng lalaking nasa front desk. "Good morning. Nandyan ba si sir mo?" Tanong naman ni Adriana. "Po?" Parang nagulat na tanong nito. Kaya napataas naman siya ng kilay. "Hindi po kasi pumasok ngayon si sir, kaya ipinakancel po niya lahat ng meeting niya. Ngayong araw po." Nagulat naman si Adriana sa sinabi nito. Huwag ka mag-alala, may usapan kasi kami." Pagsisinungaling naman niya rito dahil hindi niya akalaing magmumukha siyang tanga sa harapan ng tauhan nito. "Papasok muna ako sa loob ha." Mahinang wika niya, sa totoo lang ay nanghihina ang katawan niya sa nalaman niya rito. Pagpasok niya sa loob ng opisina ng asawa ay nanginginig at lakas loob niya itong tinawagan. Ni hindi naman nagtagal at sumagot naman ito. "Hello, bakit ba?" Tanong naman ito sa kanya. "Nasaan ka, Dominic?" Hindi niya alam kung bakit siya ang kinakabahan nang itanong niya ang tanong na iyon. "Nandito sa opisina ko, bakit ba?" Iritableng sagot naman ni Dominic. "Saang opisina?" "Narito ako sa opisina ko sa Mandaluyong at nakaupo sa swivel chair ko habang nakaharap sa laptop. Ano pa bang gusto mong malaman ha, Adriana?" Pagkasabi nito niyon ay kasabay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Dahil kasalukuyan siya nakaharap sa bakanting pwestos na sinabi nito. Pinatay niya ang tawag na iyon nang walang sabi-sabi rito. Naramdaman niyang nanghihina ang kanyang mga tuhod. Kaya napaupo siya sa sahig ng opisina nito. Kahit anong pigil niya sa kanyang luha ay ayaw tumigil noon sa pagpatak. Kinalma niya ang sarili, hindi maaaring doon siya magkaganoon. Kaya pinunasan niya ang kanyang luha sa kalumabas sa opisina nito. "Huwag mong sasabihin kay Dominic na pumunta ako ha." Mahigpit na bilang niya sa lalaking nakatayo roon. "Opo ma'am." Magalang naman ang sagot nito. Kaya siya humakbang papalabas ng gusaling iyon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil pakiramdam niya ay sinasakal siya. Nahihirapan siyang huminga.
Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng asawa o kung sino ang kasama nito. Hindi rin niya alam kung iyon ba ang unang beses na nagsinungaling ito sa kanya o maraming beses na nitong ginagawa iyon. Napahawak siya sa pader na nasa kaliwa niya. Ramdam na ramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan. Marahil ay dahil wala pa siyang maayos na tulog. Alam niyang hindi maaring ganoon siya dahil buntis siya at may isang batang umaasa sa kanya. Mabilis siyang pumara ng taxi upang makalayo sa lugar na iyon. Hindi niya alam kung ano ang susunod niya magiging hakbang at natatakot siya. Hindi niya rin alam kung bakit pero natatakot siyang kumprontahin ang asawa. Wala pang malinaw na dahilan kung bakit ito nagsisinungaling sa kanya at iyon ang ikinasisikip ng kanyang dibdib. Pagsakay niya ng sasakyan ay tinawagan niya ang pinsan niya. Wala siyang ibang alam na pagsabihan ng kanyang nararamdaman kundi ito. "Sheena, nasaan ka?" Pigil ang luhang tanong niya sa kaibigan. "Narito pa ako sa opisina ko. Bakit?" Nagtatakang tanong naman sa kanya ng pinsan. "Pwede ba kitang puntahan kahit saglit lang?" Nagmamakaawang tanong niya rito. "Oo naman. Bakit, Adriana? May problema ba? Bakit ganyan ang boses mo?" Nababahala ring tanong nito. Kaya tuluyang tumulo ang luhang pinipigil ni Adriana. "Sige, magkita tayo sa coffee shop sa ibaba ng opisina namin. Hihintay na lang kita roon." "Sige, salamat." Pagtapos ay tinuro na lang niya sa driver kung saan siya pupunta. Mabilis naman siya nakarating doon. Pagpasok niya sa coffee shop ay agad siyang sinalubong ng pinsan. "Ano bang problema, Adriana?" Tanong nito na makaupo na sila. "Alam kong hindi ka tatawag ng ganyan kung wala kang mabigat na dahilan. Kilala kita, Adriana." "Sheena, may itatanong lang sana ako sa'yo." Umpisa naman ni Adriana. "Ano yun? Bilisan mo naman, Adriana. Lalo akong kinakabahan dyan sa mga ikinikilos mo eh." "Bago mo nalaman na may ibang babae si Greg, anong mga napapansin mong kakaiba sa kanya?" Kinakabahang tanong naman niya rito. Nagsalubong naman ang kilay ng pinsan niya. "May problema ba kayo ni Dominic?" Mas lalong nababahala ang tinig nito. "Sagutin mo muna yung tanong ko, Sheena. Please." Pakiusap naman niya sa pinsan. Ang pinakauna. Pagtapos ay nag-isip ito. Napansin ko na lagi niyang sinasabi sa akin na busy siya. Madalas kong nahuli na nagsisinungaling siya. Basta kasi iba yung pakiramdam, Adriana. Alam mo na at nararamdaman mo na may kakaiba sa pagitan ninyong dalawa. Yung ganoong pakiramdam. Ang hirap kasi ipaliwanag. Pero ramdam na ramdam ko na may mali. Hindi kami okay. Yung nandyan siya, pero parang napakalayo niya sa'yo. Hirap na hirap yung pakiramdam ko noon, sa totoo lang." Pagkasabi ni Sheena noon ay tuluyang tumulo ang mga luha niya. Kahit hindi iyon maipaliwanag na maayos ng pinsan, ay iyon na iyon ang kanyang nararamdaman. "May problema ba kayo ni Dominic, Adriana?" "Hindi ko alam, Sheena. Pero ganyan siya ngayon, tulad ng sinasabi mo. Ang laki ng ipinagbago ni Dominic mula nang umuwi siya galing Batangas. Alam mo yung parang ibang tao yung nasa harapan mo. Kapag nagtatanong ako, irritable siya. Irritable siya kung sumagot. Tapos ngayong araw lang, 2 beses siya nagsinungaling sa akin." "Adriana, hindi ko naman sinasabing may ibang babae si Dominic. Pero sa totoo lang, hindi man natin mararamdaman yung ganyang pakiramdam kung wala talaga eh. Ako naniniwala ako roon dahil pinagdaanan ko na yan. Kapag nagsimula na tayo magduda, tuloy-tuloy na yon hanggat hindi natin nakukuha yung totoong sagot sa mga tanong natin. Pero Sheena, natatakot ako. Buntis ako at hindi ko pa iyon nasasabi kay Dominic. Dahil sa pagsisinungaling niya." Inabot naman nito ang kanyang kamay at hinawakan iyon na mahigpit.
Adriana, hindi pa naman tayo sigurado. Pero mahirap baliwalain yung nararamdaman mo. Ang mahirap kasi sa ganyan, kung talagang nagloloko siya, kahit anong tanong at gawin mo, hindi naman aamin yan eh. Naiiling na wika naman ni Sheena. Anong gagawin natin? Anong gagawin ko, Sheena? Huwag mong sabihin. Huwag mong ipahalata na nagdududa ka na sa kanya. Kasi kapag nalaman niya na pinagdududahan mo na siya, mag-iingat yan sa mga kilos niya. Kaya habang maaga, dapat mahuli mo siya. Iyong wala na talagang kawala. Kung mayroon talagang siyang ginagawang kalokohan ha. Pero paano kung mayroon nga, Sheena? Anong gagawin ko? Alam mo, Adriana, malalaman mo yan kapag nandyan na. Kasi ako nung namalaman ko, parang gusto kong pumatay. Alam mo ba yon? Ikaw parang gaga tapos sila nagpapakasasa, nagpapakasarap. Habang patalikod kang ginagago. Dapat talaga sa mga manloloko binabalatan ng buhay. Gigil na wika naman ni Sheena. Tumingin ito ng seryoso sa kanya. Pero sa ngayon, huwag ka muna mag-isip. Makakasama yan sa anak mo. Mag-observe ka lang muna. Kung talagang sa tingin mo ay tuloy-tuloy yung pagsisinungaling ni Dominic, hulihin natin siya. Pero dapat buo ang loob mo, Adriana. Hindi biro ang pinagdadaanan mo kapag pinasok natin ito. Alam ko naman yun. Kasi syempre may mga nahahawakan na rin akong kaso na concubinage. Pero iba pa rin pala talaga kapag nasa sitwasyon ka. Natatakot ako sa totoo lang. Saad naman ni Adriana. Pero wala tayong magagawa kundi harapin ang takot na yan, Adriana. Hindi lang yan para sa'yo kundi para na rin sa batang nasa sinapupunan mo. Payo naman ito. At muling rumihistro ang ines sa mukha nito. Naku, pag nalaman ko talaga na tinatarantado ka ng Dominic na yan, babalatan ko talaga siya ng buhay. Ang gagong yun. Sheena, huwag mo munang sabihin sa kahit kanino ito ha, lalong-lalo na kina Papa at kay Mama. Nag-aalalang wika ni Adriana. Huwag ka mag-alala, alam ko naman yung pinagdadaanan mo. At mas kakampi mo ako sa ganitong sitwasyon. Nang makausap niya ito ay bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi pa rin nawawala ang takot na nararamdaman ni Adriana.